Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Can you greet your neighbor and say, good morning, I'm blessed that you are here. Amen and amen. Masaya ako't narito ka ngayon. We are blessed. Meron pa tayong pagkakataon magpasalamat kay Lord. Buhay pa tayo. Malakas pa tayo. No? Hindi niya hinahayaan na hindi tayo magkaroon ng oras sa Kanya. Nakakapagpasalamat pa tayo. Sino dito yung ganyan ngayong umaga? Amen. Praise the Lord. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Naniniwala tayo pabalik ng ating Panginoon. Kaya naman, buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 7, verse 12 and 13 hanggang 14 po. Pero alam niyo po ba, hindi ito nakakalam yung golden rule. The golden rule, ito po ang kabisado ng maraming tao, but I want you to understand that's not the only golden rule na binigay ng Diyos. Basahin natin, 1, 2, 3, go. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. The golden rule doesn't end there. Meron pa po siyang kasunod na utos. That's in verse 13 and 14. And most of the time, we only wanted to hear yung first part ng golden rule na yan. Na gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin sa'yo. Pero may pangalawa, may inutos si Lord. Kaya siya golden rule kasi ito yung paraan para mapunta tayo sa golden gate. Sa golden walkway. Papuntang langit. Ito yun, nasabi ng verse 13, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Verse 14, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Kaya golden talaga yung utos na ito ng Diyos, na yun ang piliin mo dahil papuntang langit ito. Amen. Tayo lahat ay pumikit. We're gonna pray. Lord, this morning, tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang mangusap sa aming lahat. At Lord, ang iyong sasabihin, magsilbing gabay, pag-aaral, pagtuturo, pagpapaalala sa amin, maging kalakasan namin. Hayaan mo, Panginoon, kausapin mo kaming lahat ngayong umagang ito. Palakasin ang nangihina, pagalingin ng may sakit. At Lord, hayaan mo lumabas kaming lahat sa lugar na ito, pinagtagumpay mo. Purihin ka, parangalan ka, at ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. We can all be seated in the presence of our Lord. Can we give God a big hand? Malakas na palakpak sa Diyos. Amen. We can all be seated. Tayo po lahat ay makakaupo na. And again, for the first time, second time, or yung bagong balik na matagal namin din nakasama, welcome again to Jesus the Gospel Church. No, we are happy and we are blessed that you are here. Welcome home. Yan. Alright. Sige po, mag-aral na tayo. Nagkaroon po ng very big scenario that did not happen for many years. It was the pandemic last 2021, no? 2021, 2022. It was really big. Grabe yung pandemic na nangyari. And it caused people to have this habit. Nagkaroon ito ng epektong malaki sa tao, lalo sa mga Christians, no? Dahil yun talaga ang gusto ng kaaway, yun ang gusto ng mundo. That is social distancing. Nagkaroon tayo ng pagkakahiwa-hiwalay. Ayaw kasi ng kaaway, ayaw ng demonyo, ayaw ng galit sa Kristiyano, no, galit sa Diyos, na magsama-sama ang mga anak ng Diyos. Nagkaroon ngayon, kahit hindi naman normal, dati namang masiyahin, mga tao naging, hiwalay. Naging solo. Naging, introvert. Ano pa? Loner. Yan. Ano pa bang term? No? Yung iba, kahit dating masiyahin, nakikihalubilo, ngayon, nawala yung confidence to go and be a part of something. At dahil doon, may mga tao na hindi na nakabalik ng church. May mga tao, it is optional for them to go to church. Sa mga magulang dyan, I want you to understand this.
Ayaw natin ang ating mga anak, babarkada sa labas, lalaki may bisyo, mga kaantropa nila, yung mga walang patutunguhan, walang pangarap. Wala namang magulang na gano'n. Pero alam niyo po ba, yun ang nangyayari. Bakit? Kasi yung mga magulang mismo, mga nanay dyan, mga tatay dyan, may kausap pa po ba ako? If church is optional for you, your children, your loved ones would see church as unnecessary. Ulitin ko po iyon, ha? Kapag sa mga magulang dyan, pinakita nyo sa anak nyo na pwede palang kahit wala ako sa loob ng church, okay lang pala kahit wala si Lord sa akin. Makikita at lalaki ang ating mga mahal sa buhay, mga anak natin, kahit kung may apo na po kayo, makikita nila na hindi pala kailangan yan. Kapag trip ko lang pala, kapag gusto ko lang pala, pwede yan. Kaya, malaki po ang impact na gawa ng social distancing na iyan sa atin. Pero alam niyo po, ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter 10, verse 35, do not neglect meeting together. Ang word is to meet together. Kaya sa lahat ng nasa online, bakit nasa bahay ka, hindi tayo nagmi-meet? Hindi niya naman sinabing, let's watch together. Hindi niya sinabi, stream together the message whenever I want. Ang sinabi niya, meet together, do not neglect as some do. Ibig sabihin, ginagawa na noon pa. Pinatindi lang ngayon. Bakit? Mas maraming option ng tao. Imagine those times, nung sinasabi yon, wala silang tataguan kasi nasa kabundukan sila. Kahit saan sila pumunta, kita sila kung nasa may river sila, nasa kung saan man sila pupunta. Ngayon, lahat ng option, ang tao, pupunta ka ng MOA. Doon lang, kahit magkakasama kayo, hindi na kayo magkikitaan . Tapos mas pinipili pa ng tao na manatili sa sariling bahay kaysa makihalubilo sa kanilang mga kapatiran kapag araw ng linggo. Hello? Bakit po napaka-importante nito? Alam niyo po, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, if you're here with me, gusto ko pong marinig natin ito. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, not neglecting to meet together as the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Dito po sa Good News Translation, let us not give up a habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see the day of the Lord is coming nearer. Malapit ang bumalik ang Diyos, kaya lalo tayong magpalakasan sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Hindi pagkakatampuhan, hindi pagkakapansinan ng mali, pagkat lahat tayo may kakulangan. Kapag ka nagkakatinginan tayo lagi, ba't lagi kang wala? Pagka nagkakatampuhan, nagkakainisan, paano magpapalakasan? Wala namang di nangihina. Wala namang hindi nagkukulang. Lahat tayo. Pero alam niyo po, may magandang balita ngayong umaga. Pwede ba sabihin mo sa dalawang taong nasa tabi mo, may magandang balita si Lord? Ano yung maganda niyang balita? May invitation si Lord. Hindi lumapit sa iyong kapwa lang. Kasi nga kapag tayo, kahit nga mag-asawa, nagkakainisan minsan . Totoo ba yon? Yung sa hindi po nagkakaganon, nagkakatampuhan, antindin niyo po. Idol po namin kayo. Sobra. Pero normal po talaga na kapag ang tao nagsasama, may nagkakapansinan. Oo, maaari sa umpisa, very, very smooth. Pero in the long run, you would see the weaknesses of everyone. May kahinaan ka, may kahinaan siya. At doon nagkakapansinan. Pero ang magandang balita, sabi ng James chapter 4 verse 8, hindi niya naman sinabing lumapit tayo para sa bawat isa. Kaya tayo magsasama-sama that we do not neglect meeting together. It's not for us just to encourage each other, but for the word of the Lord to encourage us and to meet Him in His presence. Amen. Malakas na palakpak sa Diyos. Ito ang sabi ng James chapter 4, verse 8. Kaya bang ipakita, anak? James chapter 4, verse 8.
Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong bago-bago ang isip. Pwede ba sa English, anak, sa ESV? Kung lalapit man tayo, magsasama-sama, hindi para sa magsitahan at magkitaan ng kamalian at kahinaan, kundi para magpalakasan at magpaalala na ang pinagsama-sama natin ay walang iba kundi nag-aantay sa atin na kayang magbago, kayang maglinis, kayang magpalakas sa atin. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang sabi niya, huwag nang pabago-bago ang isip. Simula po nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng tao ang church optional at pwedeng magbagong isip niya, depende sa mood niya. No? Pero sa work, hindi pwedeng nasa mood. Kahit pagod ka, kahit tinatamad ka, babangon ka. Totoo ba yan? Walang kinalaman kung work from home ka, babangon ka eh. Hindi pwedeng, parang next time na lang, may next week pa naman. Kaya mo bang gawin sa trabaho yon? Hindi, di ba? Maintindihan naman ako ni boss. Tamad, next week na lang. That's not how it goes. Hindi ganon. Pero sa mundo yon. Tapos ang reward natin, what we also eat, what we use to drink, what we use for us to have a cover on our heads, sa mga bagay na idaramit, kakainin para sa tahanan. Pero hinahanap mo rin yun doon sa bagay na kaya mong gawin physical. Pero hindi naman yun ang pinangako rin ng Diyos. Sa Kanya may pangako din na ganyan. Ang sabi niya, unahin mo ko, Matthew chapter 6, verse 33. At huwag mo nang alalahanin anuman ang iyong kakainin, anong yung dadamitin, ang saan ka titira. Yun ang pangako ng Diyos sa Matthew chapter 6, verse 36 hanggang 33, hanggang 34. Huwag mong alalahanin ang iyong kinabukasan. Akong may hawak ng lahat ng yan, ang sabi ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayo masyado mag-alala sa bagay. Anong sinasabi ko? Hindi po sinasabing hindi mahalaga ang iyong trabaho. Ang ibig ko pong sabihin, huwag mong hayaan, higitan ng mundo ang lugar ng Diyos sa buhay mo. Minsan mo na lang siyang bigyang pasalamatan, itodo mo na. Linggo ka na nga lang pupunta ng church, daig pa nung Lunes mong itsura kapag pupunta ka ng Sunday. Sabihin mo nga sa kanila, magandahan mo naman. Ang paglalaki, sabihin mo naman, kaya mo pang gwapuhan. Sino dito magsasabi, Pastor, guilty din po ako sa ganyan? Lahat, marami sa atin guilty sa ganyan. Paghaharap tayo sa ibang tao, okay lang ang ating itsura, okay lang wala ka sa mood, okay lang sa, kapag haharap ka kay Lord pala, okay lang wala yung itsura, wala yung mood, tinatamad ka, patungkol kay Lord. Hindi yun katakataka. Kasi ang sabi ng Timothy chapter 4, sa huling panahon, ang tao'y mawawalan ng gana ng patungkol sa Diyos. Anything that is God-related, ang tao walang gana. Tignan mo yung kata mo, inaantok. Tignan mo yung nasa likod mo. Tignan mo yung nasa likod mo, sabi mo, okay ka pa? Sabi mo sa kanya, kaya mo yan, itawid mo to. Sabi mo sa likod mo, itawid mo yan kapatid, wag, mamaya ka na pumikit. Alright. Ang problema, kapag wala tayo kay Lord, may mga tao nanghihingi kay Lord, pero gusto nila si Lord pleased sa kanila, pero wala tayong faith para gawin yon dahil wala naman tayong pagsasama-sama at walang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi, kaya lang tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng Kanyang salita. Ito naman ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter 11 verse 6. Kung walang pananampalataya, imposible nating malugod ang Diyos. Hindi tayo kayang dinggin ng Diyos. Hindi tayo kayang pagpalain. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya para pagpalain tayo, para kapag tayo tumawag sa Kanya, malugod siya sa atin? Paano? Sa pagsasama-sama,
sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya wag mo nga hayaang optional sa iyo ang church. As long as merong pagkakataon, pinakita na ng mundo, they could shut down everything in an instant. Nung nag-declare sila nung March, at sinabi nila simula next week, wala na pwede magsama-sama. March nung 2020, ano ba yan? 2019? 20, o bahala na kayo kung anong year kayo napasara. Pero nung pandemic, iba-iba kasi, iba may pasok pa rin kahit ano na-delayed ang ano nung iba So, pero in an instant, nung in-announce ng government, ano nangyari? All things closed. Pero ngayon, malaya tayo. Ba't parang tinuturing natin, sarado pa din ang church? Bakit natin tinuturing ang simbahan parang ang hirap pa din puntahan? Nakakapunta ka kahit sa Pangasinan pa yan, kahit sa ano pang lugar yan, kahit sa Batanes pa yan, kahit sa Batangas pa yan. Napupuntahan mo. Ito, 2 kanto nyo lang, hindi mo mapuntahan? Parang ayaw nyo na. Hebrews chapter 10, verse 19 to 22. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 19 to 22. This morning, gusto ko pong marinig ng bawat isa. Sa lahat na nasa likod, can you say amen? Gusto ko pong marinig ninyo, hindi matagal yung share ni Pastor Bus ngayon. Importanteng mapaalalahanan tayo na hanggat malaya at pwede tayo magsama-sama, andun ang kagalakan natin, magsimba tayo at magpasalamat, may Diyos tayong buhay. Amen. Palakpakan niya natin si Lord. Ang sabi niya ng Hebrews chapter 10, verse 19 to 22, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, dahil meron dugo ng Diyos na nagbigay at nagpahintulot sa atin, makapasok sa kanyang presensya. Sino na bless sa praise and worship natin? Ganda ng worship natin, no, kanina? I call you Jesus, I call you Savior, I call you Healer. Lahat na kay Lord na Nakakapasok tayo sa kanyang presensya ng malaya dahil sa kanyang dugong ibinigay sa atin. Ito ang sabi ng verse 20, by the new and the living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. Verse 21, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart. Kaya kung pupunta man tayo kay Lord, magpakatotoo ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, magkatotoo ka na. In full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yes, we have access, so we should draw near to God. Binigyan niya na yung susi sa pamagitan ng kanyang katawan, ng kanyang dugo. Inalaw niya tayong pumasok sa kanyang presensya. Kaya habang bukas ito, huwag mong hayaan nakawin yung pagkakataon na yun sa'yo ng kaaway. Gusto ko pong marinig niyo ito. What if merong isang tao nagbibigay ng gantimpala and every time sinasabi niya yung time, kunyari magsabi siya, 12:30 a.m. Umaga, madaling araw, magbibigay ako ng 1 million sa kanto ng Gatchalian. Sino ang, sabi niya, ang unang 20 tao na nandun, the first 20 people na nando doon at makikita ko, may 1 million. Sino dito ando doon? Sinungaling yung iba, At talaga naman, pupunta ka, di ba? Ay, iba, 1 million lang. Pastor, maliit. Barya. Ang yabang mo naman. Ang yaman mo naman, sorry. Ang yaman mo naman. Actually, malapit pa yan, no? Layuan natin. Layo tayo onte. Sukat. Ayan. Lamang yung mga tiga doon, yung mga tiga Port State, Sampaloc, tiga, ano pa bang mga malapit doon? Kung ano pa mang lugar ang nando doon sa bandang doon. No? At sinabi, bukas, sa Wednesday ng gantong oras, anong oras ba maganda? Makakaibang oras.
2:00 ng madaling araw, taasan na natin. Kasi medyo mayaman masyado yung iba. Magbibigay ako ng 2 milyon. Kapag nandun ka. At ang unang 20 taong makakita sa akin, magkakaroon. Sino magsasabi nandun siya? Ang yaman nyo, ano? Yung iba, no, mataas masyado ang pride. Lunukin mo din minsan yan, ha? Baka malunod ka dyan kapag masyado, mabula. Alright. Tumatawa yung iba. Alam nyo, yung presence ni Lord bukas lagi, no? Lagi may pagpapala, may hininga, may lakas. At yun sabi ng salita ng Diyos. Minsan, gusto natin yung agad-agad. No? 100 nasa bulsa ko eh. Pag sinabi ni Pastor Bruce, yung 100 na kukuha ngayon, kanya na to, sino kayang pupunta? O, di ba? Ganun lang kabilis yun eh. Meron pa ako isa. Yung unang lalapit ng 500, wala na akong pera. Makinig po kayo. The opportunity comes hanggat bukas yung pagkakataon, hanggat nandoon. Minsan, tumitingin ka sa iba, pwede kayang kunin? Hindi naintindihan ng iba. Baka mahirap kasi nasa gitna ako nung aisle. Nasa likod ako. I'm about to end. I want you to understand the word this morning. May blessing sa presensya ni Lord. May kagalakan, may kalakasan, may kagalingan, may pag-iingat, may kapayapaan. Libre mong kunin, huwag ka lang tamad. Huwag mo nang tignan yung katabi mo kasi baka mamaya matisod ako sa kanya. Yun yung takot ng iba eh. Baka magmadali ako, madapa ako. Eh bukas naman. Makinig po kayo, babasahin ko ulit at matatapos na ako. Ready kayo? Kuya Jamin, can you go up here? Babasahin ko lang po ulit sa inyo yung Matthew chapter 7 verse 13. Lahat nga na nakakaintindi ng Word of God, can you say amen? Matthew chapter 7 verse 13. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. Madali ang buhay papuntang kasiraan. Pero talagang mahirap pagpatungkol kay Lord. Linggo sa kakatatama rin. Linggo sa kayo mag-aaway. Sabado ng madaling araw sa kayo magkakatampuhan. Lahat ng bagay para hindi ka magkaroon ng gana patungkol sa Diyos, gagawin niya. Kasi madali lang talaga mawala. Mapagpapala, may labas, may kainan, pag-araw ng linggo, pag-araw ni Lord. Isipin mo, midweek service, pupunta ka na, biglang, hindi, papahinga na lang ako. May discipleship, magkakaayaan pa kayo na, hindi, may Sunday naman. Paano kung wala na yung next time? Nag-expect kayo may 1,000, no? Sino dito aminin nyo? Sino nag-expect may 1,000? Eh, wala na. Wala na yung chance. Yun na yun. Eh, paano kung this Sunday, bukas kunin tayong lahat ni Lord? Matthew chapter 7, verse 14. Last verse natin. For the gate is narrow. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Nawa, kasama ka dun sa uunting makakakita nun. Yung magtsatsaga at magsasabi, Lord, anumang hirap, hindi ako mawawala na simbahan. Hindi kita ipagpapalit. We should not complain that the gate is narrow towards life. Hindi ka dapat magreklamo na yung gate na binigay ni Lord maliit, masikip, mahirap.
you should be thankful that it is open. What the pandemic did is he divided the church. Also, he gave us comfort to where we are. Tingnan nyo, may ayuda. Ang church natuto mag-live stream kahit noon wala namang live. Para lang sa bahay mo makapanood ka. Kumakain ka, wala kang ginagawa. Lahat ng comfort binigay ng mundo. Pero ang totoong comfort nasa presence ni Lord. Kasi kahit tanggapin mo man lahat, kumain ka. Pero kung sabi ng salita ng Diyos sa John, may isa siyang kabataan na nagpursige, magpakayaman. Ang sabi niya, mayaman na ako. Wala na akong kailangan. Lahat nasa akin na. Simula ngayon, mag-i-enjoy na ako ng buhay. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hangal, ngayong gabing ito, kukunin ko ang buhay mo saan mapupunta ang yaman mo. Kapatid, hindi masama pagyamanin tayo ng Diyos sa mundong ito. Pero ang tunay nating yaman siya. Ang tunay na makapagbibigay lang sa iyo ng kapayapaan, kagalakan, pag-iingat, yung safety na everyday meron ka, sa Kanya galing yun. Yung strength, sa Kanya galing yun. In the presence of God, there is everything. Again, no one should complain that the gate is narrow, but we should be thankful that it is open. Bukas. Dahil darating po ang oras. Darating yung time. It would not be anymore. There will be a time it will be closed. Ang daling sinarado ng mundo ang churches noong time ng pandemic. Pero na-open ulit, mabait pa si Lord. Kaya ngayon, andyan pa eh. Huwag kang papayag na kapag sinarado na ng Diyos mismo ang church, wala ka sa loob. The time of Noah, tayong lahat ito mayo. We can all stand up. In the time of Noah, binigyan ng Diyos